Wala mang natuloy na mga demolisyon kanina. Patuloy raw na maghahanda mga residente ng Tocuma Compound sa Parañaque. Gayun din sa Doña Nicasia at Agham Road sa Quezon City. Saksi si Julius Segovia. Pwesto. Puspos ang pinaghandaan ng mga taga-Tocuma Compound sa Parañaque ang nakatadang demolisyon ngayong araw sa lugar. Ang mga lalaki, pumwesto sa mga watchtower para agad makita kung may paparating na demolition team. Meron ding tubig pangontra tear gas, drum-drum na dumi na tinambakan ng sili bilang armas. Gayon din ang mga tumpok ng bato. Hindi natuloy ngayong araw ang demolisyon, pero sabi ng mga residente, patuloy raw silang magbabantay. Iwasan po natin. Panay naman ang pagsasanay ng mga informal settlers sa Doña Nicasia Compound sa Commonwealth, Quezon City sa kung paano haharang sa mga demolition team. Ngayong paso na ang 30 araw na palugit para lumisan sila. Giit nila, hindi umano nasunod ang proseso, kaya di rin daw sila susunod. Hindi mangingimi ang mga maralita na magdadagdag pa o libo-libo ng mga maralita ang hahawak ng bato muli para biguin ang mga demolition team. Pero di rin natuloy ang demolisyon dahil ayon sa Quezon City Government, inaayos pa ang kanilang relokasyon. Gayon din ang pinansyal na tulong na ibibigay sa kanila. Kung pwedeng mag-voluntary sila o kung anong kahilingan nila, kung kailangan ba nila ng relocation, kailangan ba nila ng financial assistance, yun lang naman ang gagawin namin sa dialogo. Hindi naman daw sa nagbabanta sila, pero handa raw ang mga ralista at mga maralitang tagalungsod na lumaban sa gobyerno pag hindi pa rin daw ipinatigil ng Administrasyong Aquino ang serye ng demolisyon sa Metro Manila. Pero sa Sitio San Roque sa Agham Road, may mga dumating ng armadong gwardya. Ang mga residente hindi natinag sa protesta hanggat hindi umaalis sa mga gwardyang nagpakilalang taga-Ayala Land Corporation. Yung ginagawa nila hindi tama. Nangaharas sila ng mga naninirahan dito. Tinututukan nila ng baril. Sa gitna ng mga planong demolisyon, nagpaalala ang Presidential Commission for the Urban Poor sa karapatan ng mga informal settler alinsunod sa Lina Law. Bago ang demolisyon, dapat may di bababa sa isang buwang notice. May maayos na paglilipatan at nakonsulta ang mga residente sa mga posibleng relocation site. May dapat ding sundin sa mismong demolisyon para maiwasan ang mga ganitong tagpo. Hindi dapat gumagamit ng mga heavy equipment. Dapat mayroong representasyon ang lokal na pamahalaan, no, na kung saan ito yung magpapatupad ng maayos na demolisyon at dapat maayos yung ating weather condition. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.